Yung Australian, maganda yung naging pagbigay nila ng mga gamit doon sa estudyante sa elementary. Maganda, salamat po doon sa mga Australian. Yung mga Philippine Army ay aktibo rin sa palibot ng barangay na sa pagmantener ng pase orden. Sabi naman ng mga tao dito sa barangay, wala naman naging problema dito sa barangay. Yun nga lang, nabibitin sila dahil isang oras lang yung putukan. Halos lahat sila tumatawa. Hindi sila halos sabi ko parang sanay na. Dahil yung activity, alam na ng tao bago nagawa. Maganda naging epekto dahil yung sabi nga ng MDRR, ito ang naging umpisa ng mga parang training na umpisa ng barangay. Paglibot nila ng ibang mga barangay dito sa Pasakaw, yun na ang gagawin nila. Parang activity na yung exercise na kung sakali man daw na magkagera, mayroon nang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng mga tao. Sinabi namin, dahil may public address kami, sinabi namin sa kanila na mayroong exercise, talagang live ang putukan. Kaya sila, pag activity na, wala silang pangamba na gano'n ang mangyayari, wala naman maapektuhan na tao. Lugar na sabi, maalis yung mga isda, baka mamatay. Sa amin, wala naman. Dahil yung putok na yun, doon na sa malalim, mga 120 lipa na yun. Hanggang doon lang yan sa mga 10 siguro, 15 yung talbog ng bala. Hindi naman yung maapektuhan yung bawra. Kaya ako, mangingisda ako rito, alam ko naman kung ano ang reaksyon ng mga mangingisda. Pag proklama nga na tapos na, wala namang problema. Kahapon, mayroon nang nangingisda. Pinakamatindi doon, ma'am, pinakamagandang doon, pakikiisa ng tao. Damayan sa ganong sitwasyon. Yun po yung na magandang epekto para sa akin. Nakita ko kung paano namin yung tao sa lalo na nitong pag-evacuate na yun, ma'am. Napakalaking aral dun sa akin. Dahil hindi lang biro-biro yung inilikas namin 40 plus na family. Almost 150 plus tao. Pero sa madaling naiayos natin ng maganda yung flow. Sa mga kabarangay, siguro po pasalamat tayo na tayo ang naging pioneer dito sa ganitong kasangga exercise. Mas magandang meron tayong ganun. Kasi para hindi po yun sa mas pinapatibay natin yung national defense natin. Kasi ang nangyayari sa ngayon, ma'am, parang unti-unti tayong inaano ng mga ibang bansa. So ibig sabihin, kailangan handa tayo. Masasabi namin na kung mangyari man ng handa kami. Na kami dito ang naging pioneer na nangyari sa amin yun. So far po, okay sa akin yun. Mas lumawak yung kaalaman ko kung pag ganito pala, ganyan pala. Di po ba? Kumbaga sa akin, experience ko, gaya ng war drill, paano nag-evacuate, doon pa lang, ma'am, mas malaking tulong na para sa akin yun nung nangyari na. Ayun ang epekto ng kasangga sa akin, ma'am. Nagkaroon kami ng kakayahan dito, nadagdag yung kaalaman namin kung paano mag-handle just in case ayaw naman natin ng scenario or situation na ganitong giyera, talaga ayaw naman natin. Pero just in case kung meron man, at least nakadagdag ng kaalaman namin. Unang-una, yung mga volunteers, yung mga personnel namin, ay natuto sila kung paano i-handle ang gano'n na emergency. And second, nagkaroon din ng awareness yung tao. Kasi yung mga tao namin dito, nalaman nila na ganun ang mga dapat nilang gawin, which drill nga lang yun, exercise lang yun, pero nakita mo how the people are really cooperative on that drill na ginawa natin dito sa Pasakaw. Yung area kasi na yun is parang walang mga corals doon . Mga batuan ang nandoon.
Kasi yung tapat kasi na yun, declared na yun ng LGU Pasacao, which approved na yun sa province yung bagong comprehensive land use plan namin, na declared na yun as industrial zone. Sa Australian government, sa Australian Army, we are very thankful also na nakarating kayo dito sa Pasacao. Alam ko na malaking opportunity din ito na Pasacao ay malalagay sa mapa din nyo sa Australia, na part kami ng military exercises between the Philippine Army and the Australian Army na dito ginawa sa bayan namin.